Basagang salamin ng sasakyang yan matapos madamay sa pagsabog ng isang improvised explosive device o IED. Nangyari yan malapit sa entrance ng Department of Justice o DOJ sa Padre-Faro, Ermita, Maynila. Batay sa investigasyon ng Manila Police District, iniwan ang pasabog sa paanan ng isang puno malapit sa gate ng DOJ. Walang nasaktan sa insidente, pero 2 sasakyan ang nadamay sa pagsabog. Kasama sa na-recover ng mga otoridad ang isang relo, plastic cap at 9 volts na battery. Nangyari yan ilang oras lang bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng DOJ, kontrolado nito ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang kanilang compound. Halos parehong oras may namataanding IED sa mahigit 100 metro ang layo sa gate ng Senado. Napasugod tuloy ang mga pulis sa labas ng Senado. Nasa ilalim ito ng truck na discover nila. Siguro may basic knowledge doon kasi may battery, may component pa, powdery component, saka yung wire. At saka may relo o clock. Agad rumisponde ang Explosive Ordnance Disposal o EOD-K9 unit ng Pasay City Police at Southern Police District o SPD. Hindi pa masabi ang motibo. Itinaon ito na zona ng ating presidente. Wala kung mag-aano sila ng gulo or something mabaling dito yung attention. Bumuna ng Special Investigation Task Group para matukoy ang nasa likod nito at motibo sa krimen. Aalamin din kung may kaugnayan ito sa IED na sumabog sa labas ng DOJ. The big possibility or probability is magkaugnay yung dalawa. Yung IED na to ay walang charge o ibig sabihin wala siyang sharp nails. Pang-terror lang, pantakot. We're looking at the connection do sa Senate saka sa DOJ. But right now we have deployed our agents doon sa mga critical areas. Kinundi na naman at pinaiimbestigahan na Senate President Wing Gatchalian ang nangyari. We will add more security personnel on the grounds and of course, mas paigtingin natin yung pag-iinspeksyon ng mga taong papasok dito sa Senado. No? Not only inside but also outside kasi we are in close coordination naman with the Philippine National Police.